Good morning everyone. So ngayon ay mag-aayos lang tayo ng konti dito sa ating front yard. So napansin ko yung ating mga holy plant ay ayan, kailangan na natin silang itrim. Lagi ko silang tinitrim weekly kasi kailangan i-maintain natin yung shape ng ating holy plant para maganda sila tingnan. So, yung update sa ating euphorbia, so hindi ko pa siya nalagyan ng soil. So, wala pa yung soil. Nakatayo lang po siya sa, sa pot. And then, yung ating Queen of the Night, ayan, medyo na siya lush. And then, yung ating mga cactus sa baba ay wala naman pong pagbabago. Kasi, yan, hindi ko pa sila inayos. Medyo maulan pa dito sa ating area. So, kailangang hintayin muna nating mag-dry yung soil ng ating cactuses bago natin sila iayusin. Ayan. So, mamaya yung aayusin natin itong ating napakagandang holy plant. Kasi ayan, meron ng mga konti lang naman na mga excess na branches. So, yan lang yung aayusin natin mamaya, guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung after natin siyang itrim. So, konti lang naman yung gagawin natin dito and then mag-update lang tayo sa ating mga cactuses na ayan yung ating mga propagation. Ayan, sobrang ganda ng ating Mammillaria fishhook. Heto yung hybrid natin na Mammillaria fishhook and then heto yung ordinary. Ayan. Yung pagkaiba nito guys, yung kanyang crown ay dark brown. And then, heto yung may pagka-orange. Yan yung hybrid fish hook. So, madali lang siyang alagaan. And then, mahilig siya sa water. And then, napaka-bilis niyang mag-produce ng pups. Kasi ito sila mga natin to, mga propagation na yan at madali lang silang dumami dito sa ating munting garden. So, napakaganda niya and then medyo lang siya, mahirap lang siyang itanim kasi sumasabit siya sa mga guys. So, kailangan careful tayo sa pagtatanim ng ating fish hook. And then, yung ating mga alos dito, ayan, medyo green na. Yung ibang plant natin, yung ibang cactus natin na before sila brown. Ayan, unti-unti na sila naging green kasi makulimlim na po dito sa ating location. And then minsan ay maulan. Ayan, heto i-trim natin yan mamaya. So, yung iba dito, ayan, hindi pa natin sila kailangang galawin kasi basang-basa pa po yung soil ng ating cactuses. So, wala naman pong damage sa sobrang ulan. Ayan, and then, siguro yung iba dito, pag medyo matuyo na yung soil, ilipat natin ng area. Kasi sila guys, sobrang crowded na. Yung iba nating cactus. Kailangan na silang ilipat. And then, yung ating epicea ay, ayan, meron ng flowers. And then, heto na ayan, kitang-kita po yung lumalagpas na mga bagong sibol na dahon ng ating holly. So, kailangan siyang itrim para sa susunod na mag-flower ay maganda tingnan yung ating plant. So, ito, na siya guys, unti-unti na siyang nag-dry yung kaniyang flower. So, mamaya ay lilinisan natin, tanggalan natin ng mga dry na flowers yung ating holly. So, ito kailangan ko na ding itrim.
Ayan, kailangan na siyang i-trim para ma-maintain yung shape ng ating plant. So, heto na guys, after ilang minuto na pagtitrim dito sa ating mga holly. So, yan, medyo malinis na. And then, heto na, natin holly, hindi pa siya maganda tingnan kasi meron pang space sa kanang side. Ayan, hindi pa siya maganda tingnan kasi maluwang pa dito sa kanang side niya, hindi pa pantay yung branches kasi merong parang may dito yung nag-dry na branch, and then tinanggal natin. Ayan, at inaayos natin to para gumanda and then maging ka-shape na siya ng isang Christmas tree. And then, heto yung ating, to siya needle cactus. So, yan, at medyo okay naman po yung ating needle cactus. And then, heto guys, yan, nalinis ko na din dito sa ibaba ng ating pangalawang holly plant. So, ayan, medyo maayos na kasi, ayan, na-trim na natin sila. And then, kunting, na lang, ayos nito, magiging, Christmas tree na sila. So, ayan, mabilis lang namang lumago yung ating holly plant kasi, maano na dito sa atin, maulan, and then, walang masyadong init. Ayan, medyo malinis na dito sa ibaba. Ang maganda dito sa ating mga holly plant guys ay kahit dito sa puno niya ay nagpo-produce po ng flowers. So, heto yung ating euphorbia. Ayan, cute na cute ng kaniyang flowers. So, heto po yung ating mother plant, and then yung ating butterfly kalanchoe ay hindi maganda kasi wala pa siya masyadong anong tawag doon, yung pink na flower. And then heto na guys yung update sa ating isang, heto napansin ko wala siyang tinik, yung dahon niya ay hindi matinik. So napakaganda, and then sobrang ganda ng kulay, may pagka-neon na light green. Ayan, sobrang ganda ng kanyang dahon, and then sobrang lago. So, tingnan natin kung, kasi wala pa akong nakitang flower nito. So, tingnan natin kung mabilis din siyang mag-produce ng flowers. Ayan, ibang-iba po ito sa yung napagkunan natin ng mother plant kasi ito galing to siya sa buto. So, yan kasi nung siya yung tumubo siya guys, naging variegated, and then ngayon ay umiba po yung kaniyang kulay, neon na neon. Ayan, iba siya dito sa ating mga holly plant na matinik. So, heto na, naayusan ko na itong ating napakagandang Christmas tree. Ayan, malinis na siya. So, kinuha lang natin or na-trim natin yung mga excess na niya, dahon. Ayan, sobrang ganda nila pag na talaga nakuha na natin yung tamang shape nitong ating mga holly plant. So, abangan nyo guys na meron kasi akong gagawin na bonsai nito. So, try nating mag-bonsai, gumawa ng bonsai ng holly plant. So, napakaganda po ng ating fish hook. So, hindi ko sure yung mga ID ng ating mammillaria. So, ito yung isa nating haworthia. So, to siya? Iba siya doon sa ating mga haworthia dito sa ating munting garden. And then, yan, dito, yan, heto yung ating propagation.
Ayan. Ilagay ko siya dito sa ibaba kasi lagi po yung nagiging brown. So, yan. At meron na po siyang pops sa ibaba. So, napakadali lang po niyang alagaan. Basta i-maintain lang po natin siya sa water. Pag sobrang exposed po niya sa sunlight ay nagiging brown po yung kulay ng ating haworthia. So, yan na po ang isa nating holy plant. So, na-trim ko na siya guys. Sobrang ganda ng kaniyang shape. Ayan, medyo maganda na yung shape nitong ating isang holy plant. And then, meron na siyang yung sa taas patulis niya. So, i-maintain lang natin yung kaniyang shape lagi para maganda tingnan yung ating holy plant. And then, yung ating isang dito, succulent, ayan, tinanggal ko na guys, nilipat ko dun sa ating third flat. Sa third flat. Naglagay tayo ng mga succulent din sa third flat natin. Yung mga ordinary lang naman na mga succulent like Adelphii. So, heto na yung update sa ating daming flower holy plant. Ayan, natanggalan ko na siya ng dry na yung dried na flowers, tinanggal ko na guys para maganda tingnan yung ating plant. So, yan na siya guys. Sobrang ganda nito. Nung first bloom, nung unang bloom niya kasi sobrang daming flowers. So, mga ilang days, nagsistay yung flowers ng ating holy plant. So, ganyan po. Yung maganda dito sa ating holy plant kasi yan, sobrang daming plant. And then after niyang mag-flowers guys ay napuproduce po ito ng seeds. Pero sa dinami-daming flowers ay mga ilang seeds lang po yung ating nakukuha dito. And then tinatanim din po natin yung nakukuha nating seeds dito sa ating holy plant. So, yan po ang update sa ating mga holy plant dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.